Kasunod ng mga kontrobersyal na paghiling ng ilang civilian agency ng kani-kanilang confidential at intelligence fund para sa taong 2024, naglabas na ng pahayag ang Office of the Vice President patungkol sa naturang usapin. Sa inilabas na pahayag ng OVP, sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na inatras na nito ang kanilang hiling na pondo para sa confidential fund sa susunod na taon. Ayon kay Undersecretary Michael Powa, hindi na itutuloy ng OVP ang kanilang hiling dahil masyado raw divisive ang usapin o sanhi ng pagkakahati ng mga opinyon ng publiko. Bilang Vice Presidente raw, layon sana ng kanilang hinihiling na suportahan ang implementasyon ng kanilang programa at proyekto na makakatulong sa pagsugpo ng kahirapan sa bansa. Gayon din ang pagpapalakas ng kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino. Ayon kay Appropriations Senior Vice Chair Stella Kimbo, 5 national agencies ang tinanggalan ng CF. Ito ay ang Office of the Vice President, Department of Education, Department of Information and Communications Technology, Department of Foreign Affairs at Department of Agriculture. Samantala, naniniwala naman si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na politika ang dahilan kung bakit inalisan ng CF si VP Sara. Si VP Sara, unang-una, dahil talagang isinantabi niya yung kanyang personal na damdamin na siya'y nasaktan, na hindi naman siya kalaban, tinapiasan siya ng budget dahil lang sa politika, at ang sinabi niya, unahin muna natin ang kapakanan ng bayan. Dahil magkakawatak-watak tayo kung ako ay maninindigan sa paghingi ng 650 million at ang gusto ko maging mapayapa at malakas ang ating bayan. Napakanyang sinabi. Sana po lahat ng politiko, lalong-lalo na si Speaker Martin Romualdez, ay meron pong ganyang paningin. Dahil ang kinakailangan po talaga natin ngayon, pagkakaisa. Sa huli, pinasalamatan pa rin ni Duterte ang Senado sa suporta na ibinigay ng mga ito sa budget ng kanyang dalawang ahensya. Nangako ito na patuloy na magtatrabaho para mapabuti ang buhay ng mga Pilipino at mabigyan ng magandang kinabukasan, lalo na ang mga kabataan. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.